Ako po si Dalia Guantero. Ako po ang ina ni Jesus Guantero na pinatay ng pulis Bulacan noong March 2019. Daboy po ang tawag namin sa anak ko. Si Daboy po ay nagtatrabaho bilang HR sa isang kumpanya. Siya po ay mabait na bata. Maasikaso at balakaibigan. Ang hanap buhay ko po ay nagluluto ako ng pagkain para sa isang kantin. Saka dinadala ko sa kantin ng 5:30 ng umaga. Kahit may trabaho din si Daboy, naglilinis pa rin siya ng kusina. Malaking tulong po si Daboy sa amin. Si Daboy po, dahil siya din ang nagbibigay ng allowance sa isa niya pang kapatid. Palasimba po si Daboy. Wala pong pinipiling kaibigan at handa siyang tumulong sa kapwa niya. Kung minsan, yung mga kaibigan niya sa amin, gustong magtrabaho, walang pambayad sa requirements. Sila po ang nagbibigay ng kanilang pera para makapagtrabaho din po sila. Wala po sa anumang drug watch list ang anak ko sa barangay. Ang barangay na po namin mismo ang nagbibigay. Ms. Guantero, yes, ilang taon po siya nung pinatay? 26. Ano ba akusasyon sa kanya? Ano po kasi So, siya may drug user, drug dealer, ano po ang inakuyo sa kanya? may nahuli daw pong, actually po wala po siyang wala po siya sa drug watch. Wala. Wala, yung dalawa lang po. Wala. Sige po, tuloy po yun. Palasimba po si Daboy, walang pinipiling kaibigan at handa siyang tumulong sa kapwa. Kung minsan, yung mga kaibigan po na gustong magtrabaho ay walang pangbayad sa requirements, si Daboy po ang nagbibigay sa kanila ng pera nang makatrabaho din po sila. Wala po sa anumang drug watch list ang anak ko sa aming barangay. Barangay na mismo ang nagsabi, gayon pa man, natukhang pa din si Daboy. Noong March 2019, 7:30 ng gabi, nagpapaalam ang anak ko na pupunta sa kanyang pinsan na si Jeffrey Hayla sa Lancaster Place Subdivision para makipagbanding sa kanyang mga pinsan. Yun na po ang huling beses na pagkikita at pag-usap ko kay Daboy. Ayon sa pamangkin kong si Jeffrey, habang sila'y nag-iinuman, ilang beses nagre-ring ang phone ni Daboy. Noong una, hindi niya ito sinagot. Kalaunan, sinagot na rin at bumalis. May sasamahan daw itong kaibigan. Hindi na nakauwi si Daboy. Kinabukasan, March 25, 2019, bandang 7:30 ng umaga, may dumating na isang pamilyang kaibigan at hinahanap siya dahil magkasama sila ni Daboy noong gabing magkakasama. Magkasama kami naghahanap ng pamilya namin. Unang pinuntahan namin, Police Compact 7 Towerville, San Jose del Monte, Bulacan. Dahil alam namin, laganap ang patayan sa mga panahong ito, natatakot kami na baka madamay siya. Sabi ng mga pulis, wala naman daw silang alam
Pagkatapos nagpunta sa pulis, ay nagpunta kami sa mga porenarya sa J. Funeral Home, Tala, Caloocan. Nakita ko po ang bangkay ni Daboy kasama ang kaibigan at isa pang lalaking may pangalang Jeffrey Villarin. Nalaman na lang namin na napatay daw sila sa isang di umanong bypass operation noong March 25 sa Towerville sa Pampalay. Sino po sila? Ilan sila? Sabi niyo sila. Sino po sila? At ilan sila? Tatlo po. Tatlong napatay. Sino po sila? Ilan? Si Haji Lopi, Jeffrey Villarin, at si Daboy po. Oh, baka kasi edad. Hindi po, matanda yung isa, yung mas bata yata yung isa. Sino po niya? Minuyang trapper sa Jose del Monte, Bulacan, nanlaban daw. Nanglaban daw yung tatlo. Si Daboy mayroon daw may nakuha sa kanya na revolver at shabu. Pagkatapos ng 3 araw ng burol ay may pumunta sa amin na Commission on Human Rights para mag-imbestiga. Subalit walang nangyari sa investigasyon dahil tikom ang bibig ng mga witness. Kami na ang nag-imbestiga kasi ayaw namin ayaw ng mga pulis. Sabi nga ng mga tao doon, talagang maraming nagaganap na patayan sa Towerville. Ang nalaman namin, nasa police custody na si Daboy at ang yung kaibigan niya. Tapos, dinala doon para tukhangin. Pero yung mismong tauhan ng motel kung saan dinala sila, Daboy, tahimik kahit CCTV, hindi nila makuha ng CHR. Walang nanagot sa nangyaring pagpas lang kay Daboy. Bagkos, tuloy-tuloy lang at dumami pa ang bilang ng mga namamatay. Dahil gira, umanong kontra droga. Nasa katunayan, gira laban sa mamamayan. Sa mga walang kalaban-laban, parang wala kaming pag-asa para bang ganun na lang kadali kunin ang buhay ng anak ko. Kaya naman lumapit kami sa Rise Up. Nagkaroon ng lakas ng loob kasama ng iba pang naulila sa war on drugs na ito. Umaasa po ako sa pamamagitan ng hearing na ito, magkakaroon ng aksyon at mangyaring malawakang patayan. Sana din po ay sa pamamagitan ng hearing na ito ay masuportahan ang ICC na panagutin si Duterte. Maniniwala po ako nakakatulong sa ICC para makamit ang hustisya para sa anak ko. Salamat po. Okay.